Makita nyo naman, no, medyo magulo talaga yung wiring natin dito. Ako lang nakakaintindi niyan. So, ang gagawin natin is maglilinis tayo ng konti dito. No? Lalo na itong sa battery part na nilagay ko dyan. No? So, ang gagawin natin, hanggat maaari, no, yung kaya kong ilipat na aparato dito sa wall, ililipat ko. Jack Solar, share natin ito. Anong natutunan mo? Good evening guys, no? 8:02 PM na nga guys. So, sa gabi na naman, meron na naman tayong naisip na mini game plan ngayon, no? Ang naisip ko lang dito, makita nyo naman, no, medyo magulo talaga yung wiring natin dito. Ako lang nakakaintindi niyan. So, ang gagawin natin is maglilinis tayo ng konti dito, no? Lalo na itong sa battery part na nilagay ko dyan, no? So, ang gagawin natin, hanggat maaari, no, yung kaya kong ilipat na aparato dito sa wall, ililipat ko. And then, itong solar charge controller na to, dahil hindi muna natin siya ginagamit, itong if ever, solar charge controller, kasi ito na muna yung ginagamit natin na main controller ngayon, itong SRNE. So, tatanggalin ko muna yung controller na yan para mailagay natin, no, magkaroon ng magandang space yung mga aparato dito, no. So yun yung ating game plan, and dahil nga hindi naman siya bago, no, kumbaga i-relocate lang natin siya, no. So i-update ko na lang kayo pag naayos na natin. Much later. Ito na yung update natin guys, no. So sa ginagawa natin ngayon. So na-clear na natin, no, almost all ng hardware na nakalagay dito sa ating battery top, no. So hindi ko pa lang nalinis. So yung mga glue gun na pinagdikitan natin, hindi ko pa natatanggal. And then ayun, yung mga nakalagay dito guys, nailagay ko na sa ating wall. So ito na siya guys. Ayan. So ayan, lahat ng hardware na ilagay na natin. So ang kulang na lang dito guys is yung mga wiring connection niya, no. Tapos dito, nag-alat tayo ng space kasi may plano tayong lagyan niya ng DC contactor. Okay? So, ang initial natin na low voltage disconnect point is yung doon sa AC side, di ba? So, ngayon, ang plano natin sa DC side na yung ating disconnect point. Kaso, dahil nga high current itong ating setup, no? So, as high as 160 ampere yung pwedeng dumaloy dito sa ating linya papunta sa ating inverter. Kaya, kailangan na natin ng high current na relay, which is yung ating DC contactor. No, gumamit pa rin tayo ng dalawang DC automatic transfer switch. Then ito yung ating converter, no? 24 volts to 12 volts. And then may LVD tayo dito. Meron tayong dati na to nandito, no, yung ating bus bar, no? Tapos yung relay natin, ni-relocate lang natin. No, and then ito yung terminal block natin, tapos yung mga USB port natin nandito sa baba. Tapos yung DC extension natin na binili natin sa isang vlogger is dito natin nilagay sa bandang ilalim, no. Tapos ayan, bus bar as is, no, yung positive line na bus bar, and then yung DC MCCB hindi naman natin nagalaw to. Eventually. Ito na nga guys, no? So natapos na natin yung ating wiring connection natin dito sa ating setup. So medyo gumulo na siya, no? Kasi may mga wires na siya. So ayan, pero all operational na yan guys, no? So itong sa ating converter, no? Gumagana na yan. Ito yung dalawang DC automatic transfer switch. So working na yan. LVD natin, merong indicator light na yung output. Working na rin yan. Relay natin, gumagana na rin. Yan, voltage indicator. Itong DC extension natin, yan, gumagana yan, yung mga USB port natin. So far, all working good naman yung sa setup natin. At nagawa naman natin yung goal natin na mailipat lahat ng hardware na nandito sa top ng ating battery papunta dun sa ating wall, no? Ang tinira lang talaga natin is yung ating battery equalizer, no? Kasi mas ideal siya na mas malapit siya dun sa ating battery terminal. Ayan guys. So, mag-share lang tayo ng konti dito sa ating setup, no? Gumamit tayo dito ng dalawang automatic transfer switch na DC, no? To handle yung ating mga DC load, no? Basically, yung isang DC automatic transfer switch is up to 5 ampere lang yung kaya niyang i-handle na continuous load.
So, sa way nung aking mga DC load, is sobra siya ng 5 ampere kaya dinalawa natin yung kanyang automatic transfer switch para ma-cover niya lahat ng DC load ko. Ayun guys. So, basic lang naman yung mga connection yan guys. No? Yan, terminal block natin. No, ang kulang na lang talaga dito sa setup na to, no, maybe ihahabol na lang natin, no, sa ibang video is yung ating DC contactor, no. So plano ko kasi magkaroon ng cut-off, no, ng ating supply power sa ating inverter using DC contactor. No, yung space dito na nakikita nyo sa ibabaw ng USB port, dito natin ilalagay yung ating DC contactor in the future. So, maybe sa other video, isi-share natin yung kung bakit tayo gumamit ng DC contactor. Okay? So, ito na siya. EXO